Hi Taurus, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Taurus, please. Give me the message for Taurus, please. Meron ka ditong release, then passion. Give me the message for Taurus. Tumalsik to. Meron kang joy. Give me the message for Taurus. Meron ditong wisdom. Give me more information. Tumalsik to. Balance. Okay? Ito yung mensahe sa'yo. Lumabas tong release, maybe nakakaramdam ka dito ng kapighatian or pwede ring sabihin na meron kang mga nawala sa buhay, na mahal sa buhay na nawala, na kung saan nagbibigay sa'yo ng kapighatian. Then, nafe-feel ko dito kung meron din dito na heartbroken, nasaktan, pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na kailangan mong i-release kung ano man yung nagpapa-stuck sa'yo sa sitwasyon. Kasi once na hindi mo to inire-release tong nararamdaman mo, mabigat yung pakiramdam. Feeling mo naka-stuck ka, hindi ka makalaya sa iyong nararamdaman. Dahil doon, merong lungkot sa mga tao or merong lungkot sa ibang nakakakita sa'yo or nakakakilala sa'yo or pwede rin sabihin sa mahal mo sa buhay na nalulungkot siya kapag nakikita ka na nasa ganitong sitwasyon. So, sinasabi dito na palayain mo na kung ano yung mga nagpapahirap sa iyong kalooban. Nang sa ganun, makalaya ka dito. Kasi nakikitaan ko rito na meron ditong liwanag na naghihintay sa'yo or kaliwanagan, Na-feel ko rin dito, kasi meron ditong sobrang nalulungkot sa sitwasyon na dinaranas niya, pero ganun pa man, inuutosan ka dito na alisan mo tong ganitong pakaramdam kasi ito din yung magbibigay sa'yo or ito din yung magpapa-stuck sa'yo sa sitwasyon para hindi ka makatungo sa panibagong yugto ng iyong buhay, So, tinutulungan ka dito na or tinuturuan ka dito na palayain mo na yung mga masakit na nakaranasan kasi hindi ka na nun sakop yung masakit tapos na kasi yun. So ngayon meron pang magandang naghihintay or bagong simula para sa'yo kaya dun ka magtuon. Then nakikita ko rin dito sa passion, then joy, meron kang mga idea or pwede rin sabihin na meron kang kakayahan or may likas kang talent na kung saan nagigitong passion para sa iyo or pwede rin sabihin na once na ikaw ay nagtatrabaho, passion ka, then nafe-feel ko din dito na meron ditong balita or meron parating na balita para sa iyo, Kaya lang hindi pa to makarating, naka-stuck pa. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito na ito ay makakamtan mo kasi dumating dito yung saya. So ibig sabihin magiging kang masaya in the near future na kung saan yung mga sakit na naranasan mo before, mapapakawalan mo to at mapapalitan ng saya. Then nafe-feel ko dito na meron ditong tagumpay na naghihintay sa iyo na magbibigay sa iyo ng kagalakan na kung saan feeling mo dinadala ka or inaahon yung kaluluwan mo na kung saan napakasaya lamang. Pero ganun pa man nakikita ko rito na meron ditong pangyayari na magbibigay sa iyo ng sobrang saya. Okay? Then dito sa wisdom, then balance, nafe-feel ko dito na meron ditong parating na balance para sa'yo na kung saan doon sa mga masasakit na karanasan mo in the past, nahihirapan ka, pero patungo sa'yo ang saya at balance na kung saan kaya mong i-handle na yung sitwasyon na nagpapahirap sa iyong kalooban. Then nafe-feel ko dito sa wisdom, nagkakaroon ka na dito ng maraming kaalaman, marami ka nang natutunan sa mga experience na naranasan mo na kung saan nagpapalago para sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, nag-work in travel or pwede rin sabihin na nasa ibang bansa ka, na kung saan, marami kang natututunan about sa mga kultura na napupuntahan mo. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, ang trabaho ay for travel. Hindi lang sa isang bansa siya napapapunta at napupunta din siya sa iba't ibang bansa. Ganun lang yung nararamdaman ko dito, sa The World, kasi lumabas ang The World.
Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo mabubuntis, kaya mag-ingat kung ayaw mo pang magbuntis. Ito lang yung nakikita ko, merong pagbubuntis na magbibigay sa'yo ng kagalakan, kasiyahan, okay? Na mararamdaman mo yung yung pagiging mabuting ina, mabuting ama, ganon. Ganon lang yung nakikita ko. Merong blessing na parating sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito na pinoprotektahan ka dito, saan ka man magpunta. Nafe-feel ko din dito na minumungkahi sa'yo na gumamit ka ng mga insenso, no? Pantaboy ng mga negatibo, para nang sa ganon, no? Yung dire-diretsong blessing ay dumating para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi, meron ditong white sage. So, ibig sabihin, meron ditong gumagamit ng white sage, or pwede rin sabihin na isa kang tipo ng tao na very spiritual. Ayon. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Another message. Meron ditong conflict. Okay, meron ditong nag-away. Hindi halos lahat, piliin nyo na lamang kung alin kayong part dito. Kung negatibo, pakawalan nyo agad. At kung positibo, i-claim nyo agad. Ganun lang naman ang sistema dito. Meron ditong stress. Give me more information. Meron ditong family. Okay. Give me more information. Savings. Then, confinement. Meron ditong nakulong. Di halos lahat, ha? Piliin nyo na lang. Or pwede rin sabihin na sa nakulong, feeling niya stuck siya sa sitwasyon, hindi siya malaya sa kanyang pakiramdam. Ito yung humihila sa kanya para siya maging malungkot, Yung tipo na stress ka sa nararamdaman mo or sa nararanasan mo. Ganon. Ganon lang yung energy. Meron dito na okay, tama yung sinasabi ko. Okay daw. Nafe-feel ko dito, meron ditong away na kung saan nagbibigay ng stress dito sa sitwasyon, na feeling niya hindi siya malaya sa sitwasyon. Then, nakikita ko rin dito na meron kayong pagkakaiba ng ugali, pagkakaiba ng relihiyon, or merong kaibahan sa inyong dalawa na kung saan hindi nagkakasundo. Pwedeng partner mo to, or pwede rin sabihin sa larangan ng trabaho na feeling stress ka. Okay? Piliin nyo na lamang vice versa, trabaho or love. Then nakikita ko dito sa stress, yung iba sa inyo hindi makatulog, nahihirapang matulog, ganyan, na nagbibigay ng pasakit sa kanyang ulo. Ayun lang yung nakikita ko dito. Then, nafe-feel ko din dito, maybe involved family. Meron ditong meron dito na involved family na kung saan nagbibigay ng stress. Maybe may conflict, or pwede rin sabihin na kasi lumabas yung conflict. So, ibig sabihin may away na involved ang ibang tao. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, kasi lumabas dito yung family. Meron ditong nakakamiss ng kanyang family. Maybe sa abroad ka nag-work, kaya medyo malayo, Meron naging away sa trabaho. Stress sa sitwasyon, namimiss niya yung family niya. Feeling stuck sa sitwasyon. Feeling nakakulong, hindi siya malaya sa kanyang nararamdaman. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, itong mga nararamdaman mong ito, malalampasan mo to. Kasi nakikita ko dito yung okay, magiging kang okay sa sitwasyon. Magkakaroon ka dito ng harmony. Ito yung promise dito. Magiging maayos din ang sitwasyon, kung ano man yung mga problema or away na nangyari sa inyo, na feeling stuck sa sitwasyon. Then, meron ditong stability. Nakikita ko dito na aani ka ng tagumpay, meron ditong savings, or pwede rin sabihin na magkakaroon ka ng financial stability para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya. Ito lang yung nakikita ko, okay. Ito yung yung promising dito, yung stability. Magkakaroon ka ng stability, harmony, and acceptance. Matatanggap mo na yung sitwasyon na meron ka, maalisan mo tong mga masasakit na nararanasan mo. Then, nafe-feel ko ditong magiging kang masaya. Okay? Ito na yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message.
Give me the message. Tumalsik to. Talk to your angel. So, sinasabihan ka dito, no? I think itong talk to your angel, ito yung mga nai-stress sa sitwasyon or sa nararanasan nila, mapa sa pag-ibig or sa trabaho or sa ano pa man nagpapahirap sa'yo o sa kapirahan, ano. Ito yung payo sa'yo, no? Instead of worrying, ask for divine guidance. Imbes na ikaw ay mabahala, imbes na ikaw ay ma-stress sa sitwasyon, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa taas, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng tulong kay Jesus, na bigyan ka ng kaliwanagan, bigyan ka ng tulong para sa sitwasyon na iyong nararanasan. Dahil, walang imposible sa kanila. Okay, ito lang yung nararamdaman ko dito. Kailangan mo ditong manalangin, magpakatatag ka, at humingi ka ng tulong sa sitwasyon na iyong nararanasan. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. At tawagin mo din lagi yung iyong guardian angel na gabayan ka saan ka man magpunta, gabayan ka sa mga problema na tinatahak mo, gabayan ka na maresolbahan yung mga nararanasan mo, kasi naniniwala ako na walang imposible sa Diyos at sa mga gabay na tumutulong para sa'yo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Meron ka dito the turn. So, ibig sabihin na meron ditong pasakit, ano? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na meron man nagpapasakit sa'yo or nahihirapan ka man sa iyong sitwasyon na nararanasan, ano? Kung ano man yung nagpapabigat ng iyong kalooban. Nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng malinaw na komunikasyon sa iyong kapareho or sa tao na kaaway mo. Then, nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka dito ng protection, boundaries, or pwede rin sabihin na pinoprotektahan ka ng guardian angel mo nang sa ganun no, hindi ka ma-stuck sa mahirap na sitwasyon. So, dasal lang talaga. Give me more information. Meron ka dito na the sun. So, lumabas yung the sun. Ibig sabihin nito, mapagtatagumpayan mo to. Kung ano man yung mga nagpapahirap sa iyong kalooban, success ang naghihintay sa iyo. Magiging kang masaya, joy, enjoyment, life force. Kumbaga, no, hinahata ka ng buhay na maging masaya. Kasi dito ka papunta sa the sun, sa tagumpay, sa liwanag. Kasi lumabas ang joy, then lumabas tong the sun. So, ibig sabihin, confirmation na sa bandang huli or ito'y mayroong naghihintay na sa iyo na maganda or kasiyahan na hindi mo aakalaing makakamtan mo. Okay? Meron ditong tagumpay. Ito lang nararamdaman ko. Manalangin. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Meron ditong the after the rains. Tingnan mo, kung titingnan mo itong mga mensahe sa'yo, magkakatugma kasi meron ditong nahirapan sa sitwasyon. Tinuturuan ka ditong i-release mo yung sitwasyon na nagpapahirap sa iyong kalooban. Dahil meron ditong away, kaguluhan, may nai-stress. So, tinutulungan ka ditong palayain mo yung sarili mo. Dahil after the rain, kasi rain, may kita mo rain. After the rain, meron ditong rainbow. Diba pag sinasabing after the rain in the Bible, once na nakakita ka ng rainbow, anong ibig sabihin nun? Pag-asa. Kaya sinasabihan ka dito na huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Laban lang. Dahil nakikitaan ko rin dito, lahat ng mga problema na nararanasan mo ay matatapos na. Kailangan mo dito ay tanggapin sa iyong kalooban lahat na nangyaring masakit. Then, palayain mo yung sarili mo. Then, magtungo ka sa panibagong yugto na kung saan naghihintay sa iyong tagumpay. Kasi meron ako na-feel dito na mga oportunidad na parating sa iyo. Manalig ka at magtiwala ka sa guidance mo. Okay? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.